Next is ang Rafter tool. Ito, hindi ko siya madalas magamit sa mga architectural presentation, pero malaking tulong niya sa construction phases niya, lalo na pag gusto mong ipavisualize kay foreman or kay engineer na dapat ganito yung placement ng rafter natin. Mas madali nilang ma-visualize gamit itong rafter tool. Bawa ito, lalagyan natin siya ng rafter. Click lang natin yung face, then dito tayo. Pag ganyan pala na-experience yung ganyan, drag lang natin sa baba. No. Magic, diba? So, yan. Ganyan tayo. Katulad ng dati, pwede natin siyang i-adjust. Depende sa gusto natin. Then, create rafter. Ito natin ganyan. Meron na tayong rafter. Then, dito naman sa kabilang side. Yan, ganyan siya. Yan ang rafter tool. Next is ang roof detail tool. Ito siya. Ito naman, hindi lang rafter yung gagawin natin. Meron na siyang mga purlins or battens. Excuse me. No, click lang natin yung face. Okay. Ganyan. Ito mga dimension, adjustable siya. Then create. Yung meron na tayong placement ng mga rafter natin. Then, yung mga purlins. So, tayo magpakita yung mga purlins, click lang natin. Delete lang, ganyan. Next is ang drill tool. Ito naman, ginagamit siya upang mag-fabricate ng rectangular or tubular drill. Click lang natin yung face. Then, diba, 100. Okay na. Yun. Face lang natin tong face. Next. Ito naman, gawin natin siyang rectangular drill. Instead, meron ka na frame. Next is ang maintain taper tool. Ito naman, ginagamit siya para ma-maintain mo yung taper habang pinupull mo yung object. Diba, pag pinull natin siya, ang mapupull lang natin dito is yung square. Hindi natin ma-maintain yung paganyan niyang slope. Para ma-maintain natin siya, ito ang ginagamit ko. Click lang natin yung face. Then, yun. Magbibigay siya ng reference. Ganyan. Diba? Na-maintain niya yung taper habang pinupull natin. Diba? Ganyan siya. Yan. Next is ang create array. Ang purpose niya lang naman is gumawa ng mga array ng object na same yung mga distance nila. And basically, halos magagawa mo din siya sa move tool. Pero ito siya. Itong mga naka-line na object. Click lang natin. Then, ito naman is adjustable naman siya. Pwede mo naman siyang paglaruan. Then, build array. Then, pick a start point. Then, kung hanggang saan mo siya. Ganyan. Ganyan siya. Then, next, ito naman, create two-dimensional array. Basically, ang gagawin niya is parang rectangular na array. Halimbawa ito. Click lang natin yung katabi ng array. Then, yan. Same lang. Access lang natin.
Ganyan siya. Two-dimensional na siya. Next is ang circular array. First, gagawa muna tayo ng reference point or reference line. Ganyan. Then, click natin yung object. Punta tayo dito sa build array. Then, click lang natin. Yan. Ganyan siya. Next is ang extrude tool. Ito naman, magagamit mo siya pag gagawa ka ng object na naka-slope. And then, hindi siya magbabago yung angle niya. Katulad nito. Weld muna natin yung line. Then, pick natin yung line. Dito tayo. Sa sloping na naka-curve na icon. Yan. Diba? Sinundan niya yung line, pero di nagbago yung angle niya. I-compare natin siya sa follow me tool. Yung follow me tool kasi, hindi niya na-maintain yung angle niya. I-try natin ito. Click natin yung line, then, dito tayo sa tools, follow me, then, click natin yung plane. Kung compare natin siya, di ba, hindi niya na-maintain yung angle na gusto natin. Ganyan. Nagbago siya. So, yan lang muna. Yan muna yung mga tools na halos madalas kong ginagamit dito sa 1001 bit tool. And the rest, gagawa ko ng panibagong video. I-discuss ko naman tong mga hindi ko masyadong ginagamit, pero ituturo ko pa rin sa inyo yung mga uses niya. So, yun muna. Maraming salamat.